part sila sa balaod nga mag-set og ilahang mga polisiya o mga activities to kanang i-prevent ang bullying bitaw. Nagyan po na sila yung mga mechanism, pero ang IRR karon nga gipagawa sa in consonance with katong anti-bullying act is that magsubay dapat sa due process and what sa may mekanismo ni ani. Una, first is to write a written complaint sa eskwelahan informing the school that there exists a bullying nga nahitabo nga gi-commit sa inani nga tao nga bata o niya ilahang aksyonan dayon no. Pag dawat pa lang daan nila sa complaint dapat ilahan ng undangon na itong acts of bullying, but in the meantime tagaan po nila o higayon ang respondent o katong bully para tubagon ang maong akusasyon o aligasyon. Hindi mo na ninyo cancer. We're in the process of collecting all the data amo pang istoryahon ng bata no, but we must also be reminded of the confidentiality clause niya ni no. So kung kaning procedures niya ni, since parties involved are minors, dili kini bawal ni sa ipagawas sa eskwelahan kung say nahitabo, and kinahanglan yun nga ang parties, meaning to say ang bully o ang victim pati ang parents mo participate yun sila niya ni. Well, na yung mga penalties po nga gikuan ang IRR. What are these kining mga community service, suspension, expulsion from school. And probably the school may require nga i-undergo ang bata pati ang parent og intervention program. So because bullying man good is di man good i-isolate dapat ang act. So it involves the family and the community. So I think this is a concerted efforts not only by the school kundi pati ang bully ug ang mga parents. Given the fact sir na bata pagid kayo tong respondent nga pagatawagon, so unsa ba community service gyapon sila pati ang ginikanan if ever man. Ang balaod o ang IRR does not provide for specific penalties. It will be ang kaning paghatag og penalty will be depende sa eskwelahan, discretion nila, proportionate sa act nga gihimo o sa siguro sa panginaron sa bata o kibaw bagay sa unsay ginahimo sa ang bata, ang bully rather kay balo ba sa unsay ginahimo. So depende sa eskwelahan na karon. Pero based sa statement sa parent, grabe gid kayo kakwan gid mo kag pamatil ra mga ingon ana nga kuya kuan pod kana tan-awon gid na, it is beyond, of course, kami mga abogado beyond sa amo ang pagsabot the psychological magud ang abutang, but we will leave it to the school because the school has the exclusive jurisdiction of all these cases no. And when you speak of schools, you do not only speak of administrators and teachers, they also have guidance counselors who are in the best position to assess the situation and probably come up with a recommendation kung say sakto o angay nga penalty nga ihatag ngadto sa bully no. So I think dili man pud ni although it is a personal issue for the vice mayor, but I think the whole thing that he is trying to point out is that there exists bullying gihapon despite the fact of the enactment of a law na IRR. Pero nganong napamaingon ani nga maabtan pa mag-ingon gani si vice mayor last year pa. So struggle na para sa bata. So unless they tell us di gina ma-aksyonan dayon. And I think di mo ingon nga sample nga kaso, but this should also be a reminder to all the schools and mga stakeholders nga naa lang gihapon kapadayon ang bullying, and we will address that. And we will do this not only for the child of the vice mayor, but we're doing this for everyone nga nabiktima sa bullying sa eskwelahan. Attorney, are you prepared if there are parents who would come to this office just like sa panawagan kanina ni Vice nga kung naa may mga ginikanan nga they feel nga o they learn nga ang ilang anak kinabully muan nila diri siyang opisina, dako ginang trabaho yun ninyo ni Attorney Rivera, andam mo ana? Andam tani anak kay ang opisina po daghan man pog abogado nga i-provide po si Vice Mayor, and we're willing to assist them kung naa sila kinahanglan nga may bawaan about sa balaod o sa procedure niya na. But ultimately or at the end of the day, ang pamilya gihapon ang maka-decide niya na whether to pursue the charges sa eskwelahan o sa bata. Liability sa school, sir, is it possible nga magka-fine nila or? Well, if they will not be, although the IRR does not say good categorically unsay penalties as far as the school is concerned, but I think doon na po'y mga balaod covering the kanang failure on the part sa school na mo-comply og mga department orders, because an IRR is a department order. So failure to comply with that, probably na yung mga corresponding nga penalties. But we're not looking at that at this point because although naingon po sa Vice Mayor
nga wala giaksyonan sa eskwelahan, will raise it up again with them following the procedures as provided by the IRR. Okay. Thank you.